Ayun guys, ito muli ang inyong Kuya RJ Moto nagbabalik para sa isa na namang gagawin natin reaction tungkol sa pangyayari kanina umaga, no? Na mainit-init pa talaga yung biglaang pagdating ni Lolo Nestor para bawiin na naman ang kanyang apo na si Reyna. Pero bago po yan, binabati ko muna kayo ng isang mapagpalang araw. Naman po kayo naroroon, ay mag-iingat po tayo palagi, ano? At shout out din kay Joy Diwata. Congratulations sa bagong bahay mo, ano? Ngayon ay kasalukuyang nagte-turn over si na Kuya Val, si Kalinga Prab, kay Boys, si Ate Edna. Andun po silang lahat. Kaya tuloy-tuloy lang po natin suportahan ang buong Kalingap team sa pamumuno ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at kay Kalinga Prab. Yan. So guys, ito na. Baga nakakagulat, no? Kasi parang ang nangyayari, hindi natin, itong reaction ko na ito, hindi ko gagawin para kundinahin si Lolo Nestor, no? Subukan lang po nating i-analyze yung mga nangyari kaninang umaga sa biglaang pagdating niya sa bahay ni Ate Roda. At medyo hindi maganda yung pasok niya. Ayon sa sinabi ni base sa sinabi ni Ate Roda, na ang pinakabungad niya pinababaya. Kaya hindi binablog si Reyna ay dahil pinababayaan lang. So, pakinggan po natin yung mga iba-ibang katanungan ng mga netizens sa live ni Ate Roda kanina, umaga. May mga katanungan sila na sinagot naman ni Ate Roda at yun ang ating mga bibigyan na reaction po, ano? Yan. Kasi yung bungad niya sa akin kasi dito, napapabayaan daw. Ayan. Napapabayaan daw yung bata. Ayan, kaya hindi na daw ibinablog. Ano ba yan? Yun yung bata sabi niya dito. Ayan. Sabi ko, anong napapabayaan? Okay man siya dito. So ayan, no? Grabe. Kumbaga hindi po ba pagka binablog naman siya, marami ring complaints na maraming bashers. Sabagay hanggang ngayon nagko-complain pa rin si Lolo Nestor sa bashers daw. Hindi naman pa talaga maalis yun. Dahil syempre yung mga nanonood, marami po nakikita yung mga yan, nag-o-observe. So hindi natin maiwasan yan. Kahit gaano ka pa kabuting tao, magkakaroon ka pa rin ng bashers. Tulad na lang ni na Kuya Val, Kalinga Prab, Ate Edna, mga K-Boys. Tumutulong lang pero nababash pa rin. It's normal. Isipin na lang sana niya yung makakabuti sa kanyang apo na si Reyna, sa pangangalaga ng Kalingap. So ituloy po natin yung video ni Ate Roda. Ano reaction ni Reyna nung kinukuha siya, Ate Roda? Nung una ayaw man sumama. Tapos yung di ba ang naman lagi ni Tatay Nestor ay labo. Yeah. Yun. So narinig niyo po sinabi ni Ate Roda na nung una ayaw talaga sumama ni Reyna. Kaya lang ginagamit ni Lolo Nestor yung kanyang magic word. Baga, pag binanggit na labo, pupunta sa labo, kagad naman itong sasama itong si Reyna, kasi hindi ko rin maintindihan kung anong meron sa labo, bakit gusto ni Reyna. Siguro meron siyang magagandang memories na nangyari doon, kaya hindi niya makalimutan sa isip niya. So yun po yung ginagamit ni Lolo Nestor para mapapayag itong si Reyna kahit ano pa yung gustuin niya na ipagawa. Yun ang lagi niyang ginagamit. Labo. Tama po ba yan? Tama po ba na gamitin yan para makumbinsi si Reyna? Kaya na pong bahalang mag-comment. Tuloy po natin. Pupunta daw sila sa labo. Ayan, yun. Kaya sumama. Ma'am, paano ang lohika? Binayaran na. Yun nga po Hindi ko po alam kung bayad na po kasi yung lohika. Ayan, wala pong vlog yun. Ayan, salamat dun sa mga silent sponsor. Ayan, sinabi ko naman po yan sa kanila kasi sila yung... Grabe, pati pala sa lohika. Kasi hindi nga po ibinablog dahil sabi ni Ate Roda, ang importante para sa kabutihan ni Reyna. So hindi naman kailangan bawat galaw, kailangan i-vlog. So ito, ngayon lang po natin malalaman, ayon kay Ate Roda, na nakapag-enroll na pala sa lohika. Yung kanya dating pinapasukan din, napakamahal nga po ng tuition,
At ikinash na rin po ng mga sponsors, mga butihing sponsors ni Reyna sa pag-aaral. Kinash na po nila yung 26,000 para wala na daw pong iisipin. So, if ever na hindi na makakabalik ulit si Reyna, masasayang po lahat yan. Yung mga tumutulong, yung mga effort na mga tumutulong para mapabuti ang bata na si Reyna, mukhang masasayang kung sakaling hindi siya makakabalik. At kung sakaling hindi siya, ibabalik pala. Yun po yung tamang salita. At isa pa, naka-schedule din pala siya sa kanyang medical check-up ngayong September 10. Kung sakali nga po na hindi na ibalik, masasayang ulit yung kanyang yung kanyang mga improvement sa tulong ng Kalingap, mawawala na naman yun, kagaya nung kinuha ni Lolo yung nakaraan, no? Alam naman po natin kung ano na yung mga nangyari noon. At nung pagbalik niya, kitang-kita po natin itsura ni Reyna, ugali niya, lahat. Parang nabura yung, yung mga improvement niya. So, ituloy po natin. Babayaran na namin ng buong 1 taon para wala na daw iisipin. Ayan, para bawas na daw sa isipin. Ayan, yun. Binayaran po ng 26K po. Pero wala pong vlog yun. 26,000. Kasi sabi ko, hindi ko okay lang sa inyo, hindi ko i-vlog, sabi niya po. Pero ang resibo po ay kung yung resibo, ipapakita ko naman, ayan, nasa akin naman yung resibo. Sunday siguro, baka Monday, makuha na namin yung uniform, pero ako po yung doon, nagbayad. So yun din, so pati uniform. Si Ate Roda pala nagbayad sa uniform niya. 1K muna, tapos sabi ko, pag tapos na, naka-ready na lahat, nakahanda na sa pag-aaral. Tapos biglang kukunin. Pinaunahan ko muna yun ng 1K. Ano malalim na dahilan ni Tiny Store? Sabi niya madami siyang gawa ngayon. Pilit kinuha. Miss na daw. Ito pakinggan natin. Napaka nito. Medyo parang against sa Kalingap po itong sinabi ni Lolo Nestor na to, no? Pakinggan po natin mabuti. Parang wala siyang tiwala sa Kalingap. O kay Ate Roda. Si Ate Roda, part ng Kalingap yan. Wala siyang tiwala. Siyempre, lahat pag sinabing Kalingap, kabuuan na yan ng buong team. Wala siyang tiwala, guys. So, pakinggan po natin to. Opo. Nag-aalala daw po siya at dito daw po ay napapabayaan. Napapabayaan daw. Tinitingnan niya, kung tinanong niya, sinusumpong ka pa ba dito? Parang di siya naniniwala na hindi na sinusumpong dito si Reyna. Napapabayaan daw dito ay. Hindi ko po alam kung sino nagsabi sa kanya na napapabayaan dito. Hindi naman siya napapabayaan dito si Reyna. Doon nga direct na mata, dami pa sugat. Ay, pagpasok niya dito, may mga sugat ka pa. Sabi niya gano'n. Alam ko, napapabayaan ka dito. Alam ko, sinusumpong ka dito. Ay, grabe. Grabe. Guys, no? Para namang nakaka-insulto kay Ate Roda yun. Yung harap-harapan tinatanong ni Lolo Nestor si Reyna. Kung sinusumbong ka pa ba? Okay na ba yung mga sugat mo? Yung mga ganon-ganon. Asan na yung mga sugat mo? Ayan, napakinggan naman po natin, guys. So, Lolo Nestor, sana mag-isip-isip ka. Kumbaga, nagtiwala ka na dati, di ba? Anong dahilan? At parang nag-iba yung ihip ng hangin. Parang totally nawala na yung tiwala mo sa Kalingap. Sino po ba yung tumulong sa apo mo na si Reyna? Mula umpisa, hindi po ba Kalingap lang? Wala nang iba. Yan. Yun po ang ating yun po yung dapat tatandaan ni Lolo Nestor, no? At kanina umaga din, mga Kalingap, no? Eksakto naman na naka-live si Kuya Val. At nung akmang babanggitin na niya si Reyna para ikwento na malaki na yung improvement, bigla naman nag-ring yung kanyang phone. Tumawag si Ate Roda sa kanya para sabihin nga na dumating si Lolo Nestor. Pakinggan po natin. Pati nga po si Reyna, mga Kalingap, malaki po ang kanyang improvement. Ano yun eh? Sige lang, bakit? Anong balita? Nandito sila tatay nito, kuya. Andyan si Tatay Nestor. Oo.
Ay, namimiss ka nga, namimiss ka. Tay! Hello, good morning. Ha? Magharap-harap po kami sa barangay. Sino? Tawagin po namin ina nito. O sige, tawagin niyo po. Ay, Tay! Tay! Relax, relax ka lang, relax. Kasi apo mo naman yan, tsaka anak mo naman Taas yan. ng boses ni Lolo. Relax, huwag kang high blood, relax lang po. At alam mo na, di ba, ang buhay po ay dapat masaya tayo palagi. Ay, marami po ako naririnig sa mga reactor, sa mga pangalan. Oo nga, payaan mo tayo at ayusin natin yan yung mga ganung problema. Huwag kayong ma-high blood at naku, pag ma-high blood ka, paano si Roda? Sige po, maganda, mag-usap Grabe. kayo sa barangay para mas malinaw. Ano po, anak mo naman yun eh. Ay, inataka po kami. Opo, Wala. opo, ano po, relax lang kasi unang-una, si Rina, apo mo. Tapos yung si Melanie, anak nyo. Idaan nyo po sa maganda, Opo, kayo ang tatay, opo. Ayan, okay. Sige, Ruda. Maganda yan para magkaunawaan sila nung mag-ina. Di ba maganda naman yun? Sabihin mo kay tatay Nestor, wag siyang masyadong high blood. Relax lang tayo, relax lang. Anak mo naman yan si Melanie. At saka apo mo yan. Kami naman po, wala kami problema. Pag gusto mong kunin yung bata, walang problema sa amin. No problem yan. Ano po? Okay, sige, Roda. Pakapihin mo, painumin mong gata si tatay Nestor. Paistakin mo dyan. Ha? Wag mong pakapihin at baka ma-high blood dyan. Gatas-gatas lang. Sige ha? Oo nga. Kukunin lang daw si Rina kaya pumunta dito. Magharap-harap po kami. Ibigay mo kung gustong kunin. Ibigay mo. At lulo naman niya yan. Ibigay mo kung gustong kunin. Walang problema sa atin yan. Kaya ba, kuya? Kasi... Sige, ibigay mo na. Bigyan mo ng... Baka walang pira yan. May pira ba? Wala. Bigyan mo kahit 2,000 at bibigyan kita ng pira. Pautang muna. Bigyan mo 2,000 yan. Napakabait ni Kuya Bal. Bigyan mo. Ibigay mo yung gusto, ang hilig. At siyempre, apo naman yan. Bigyan mo at babayaran kita mamaya, 2,000. Ayos. Sige tay. Ingat sa pag-uwi ha. Sige. Huwag kang high blood at apo mo naman yan, may problem sa amin. Ha? Sige. Sige. Yan, okay. So mga kalingap, nandun pala si... So yun guys, no? Grabe. Parang galit na galit si Lolo Nestor. Bagay, tama naman si si Kuya Bal. Kasi hindi talaga pwedeng pakialaman yan dahil problema ng yan problema ng pamilya. Pag hindi pagkakaintindihan ni Mama Melanie tsaka ni Lolo Nestor. Ang kinagagalit kasi ni Lolo Nestor, sabi ni Ate Roda, ay yung hindi sinabi ni Mama Melanie na dadalhin niya si Reyna sa Kalingap. Pero sabi naman ni Ate Roda, di ba alam mo naman yon? Kasi kasama ka nung pumunta dito, kahit sabihin na against siya, alam niya. Kasi nandun nga siya. Kaya lang nag-walk out. So yun. Tsaka kung iisipin po, ano pong masama sa ginawa ni Mama Melanie? Ano po ba yung concern talaga ni Lolo? Kahit sino magdala sa Kalingap, para sa kabutihan ni ni Reyna. Ano po ba yung nung unang-unang vlogs, nung unang-unang matuklasan si Reyna, ano po ba yung problema? Hindi po ba yung pagkakasakit nga ni Reyna at tinulungan nga siya ng Kalingap? Napakahabang panahon na gamutan. For the first time, si Reyna unang-unang naging pasyente na or naging beneficiary ng Kalingap na ganyang kahaba yung gamutan po So bakit ngayon po parang nag-iiba na si Lolo, parang ayaw na niya. Kung pakikinggan, iintindihin po, parang ayaw na niyang mabalik sa Kalingap si Reyna. Dahil nga po, pinababayaan nga daw. Medyo wala po. Pero
alam naman po natin lahat na sa kalingap na pabuti si Reyna, no? So, yun. So, kayo na po bahalang umintindi ron. Andito lang po tayo para i-analyze kung ano man po yung napanood natin, narinig natin. Yun, para kasing parang hindi lang maganda ng yung dating ni Lolo sa pagsabi niya kay Ate Roda na pumunta lang siya doon para kunin si Reyna dahil pinababayaan daw, kaya hindi binablog dahil pinababayaan. Hindi niya alam na working in silence. Kumbaga, hindi naman kailangan i-vlog lahat. Naka-schedule lahat yan. Pagpapagamot, nakapag-enroll na nga din sa school. At saka libre naman po siyang dumalaw. Hindi siya pinagbabawalan na dumalaw. Dapat pumunta na lang siya para malaman niya kung ano yung nangyayari. Hindi naman kailangan i-vlog pa. So yun po, mga kalingap, no? At ito muli ang inyong Kuya RJ Moto. Maraming salamat po sa pagtitiyaga nyo na nakinig ulit sa aking vlog na ito. Yan po, God bless us all at magkita-kita po tayo muli sa aking susunod na vlog. At yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, paki na lang din. Bye!